Ngayon pong umagang ito ay pagpapatuloy natin ang pag-aaral natin sa aklat po ni Mateo at ito pong aklat na ito ay um, gusto kong sabihin po at paalala din sa inyo, itong aklat pong ito ay pundasyon ng ating pananampalataya sa Panginoong Kristo. Ito po ay pinagtsatsagaan natin, pinag-aaralan. Hindi ko naman pinagtsatsagaan, nag-i-enjoy po ako sa aking pag-aaral para po ibahagi ko sa inyo. Dahil naniniwala po ako, ang ating pamumuhay Kristiyano ay kailangan ng pundasyon. Hindi lang application. Pag po yung application, pamumuhay natin bilang Christians ay walang pundasyon, it is dangerous. Kailangan may pundasyon ang ating pamumuhay Kristiyano. Kaya po itong mga pag-aaral natin ito sa Mateo ay nais kong talagang mabigyan kayo ng matibay na pundasyon sa inyo pong pananampalataya sa Panginoong Kristo. Nang sa ganon, ang inyo pong pamumuhay, pagsunod po sa Diyos sa Kanyang salita, ay magiging matatag at hindi lamang po pakiramdam ninyo, gusto nyong sundin siya. Pag hindi nyo pakiramdam, hindi nyo susundin. No, ang pagsunod natin sa Panginoon, on and off, masusunod mo siya kung matibay ang pundasyon mo. O ang pundasyon, ibig sabihin, yung pagkakilala mo sa Diyos. Kaya dito po sa Matthew ay gustong, ang ebanghelyo po ni Mateo, dito pinipresent po sa atin ni Mateo, na si Jesus po, siya ang hari ng kaharian ng langit. At ang pagdating ng Panginoong Kristo sa kanyang pagdating ay pinasanayan niya, ininaugurate niya ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Iyan ang pagpapakilala sa atin ni Mateo tungkol sa ating Panginoon. Doon pa lang sa chapter 1 ay pinakilala na po sa atin ni Mateo si Jesus sa kanyang genealogy, na siya po ay anak ni David, the son of David, and the son of Abraham. At siya po ay very significant dahil una, son of David, meron pong Davidic covenant na tinatawag. Ang Diyos ay nakipagtipan kay David na isa sa kanyang anak ang maghahari magpakailanman. At siya nga po yung ating Panginoon. Kaya inintroduce ni Mateo sa chapter 1 pa lang na si Jesus is the son of David. Siya yung hinihintay na hari na pinangako ng Diyos na padadala niya na maghahari simula sa Israel hanggang sa buong mundo. At binanggit din na siya po ay son of Abraham. No? Dahil kasi meron ding tipan ang Diyos kay Abraham. Ang tipan naman ng Diyos kay Abraham, na sabi niya, isa sa iyong binhi ang ibibigay ko at siya'y magiging pagpapala sa mga tao. At siya nga po ay ang Panginoong Kristo. Siya po ay son of Abraham. At doon sa chapter 2 naman, sa Matthew, makita rin natin bilang pagpapakita na siya ay hari talaga, ay binisita po siya ng mga magi. No? At yung mga magi, ito po ay mga matatalinong tao doon po sa east. At nakita na po nila yung star ni Jesus na nagpapahayag na ipinanganak na nga itong ipinangako ng Diyos na Mesiya. Kaya yung mga Magi pumunta sa Jerusalem at hinahanap nila yung hari ng mga Hudyo. At sabi niya, dahil nakita namin yung kanyang star doon sa east, sabi niya, at narito kami para sambahin namin siya. So, he was presented as the king. No? Kasi nga po itong mga Magi ay dumating sa Jerusalem, hinahanap ang hari ng mga Hudyo, para sambahin po niya sila. Para sambahin po nila ang Panginoon. Kanya po, dito naman po sa Mateo, nara chapter 14 na po tayo, ay dumating po tayo dito sa mga talatang ito, sa chapter 14, ay makita natin, nagkaroon ng pagkakataon si Mateo para ipakilala sa atin itong hari nito, ang ating Panginoong Kristo. At ang ginawa po niya ay pinaghambing niya ang kanyang paghari sa naghahari noon, si Haring Herodes. Kaya ito po ang gagawin natin ngayon. Sasamantalahin natin ito pong mga talatang ito para pakinggan natin si Mateo kung anong klaseng hari itong si Jesus na ito. At maganda ang kanyang ginawa dahil
binanggit niya yung hari noong mga panahong yon, si Haring Herodes. Yan po ay hindi yan si Herod the Great. Yan po ang anak, isa sa mga 4 na anak ni Haring Herodes, si Herod Antipas. At dito, ang ginawa po niya ay para bagang sa boxing. Alam niyo yung tail of the tape? Yung tail of the tape, yung pong mga statistics ng dalawang maglalaban, yung dalawang boksingero, pag sasamahin po sila sa isang column para paghambingin yung kanilang mga statistics. Parang ganyan ang ginawa ni Mateo dito, na si Jesus ay hinalintulad niya kay Haring Herodes. No, pinaghambing niya, pinagtabi niya itong dalawang ito. Tiningnan niya, sinabi niya kung paanong naghari si Haring Herodes, at hinahambing niya kung paano naghari o paano in-exercise ni Jesus yung kanyang kingship nung pong panahong na dumating siya dito sa lupa. Kaya ganun po ang ating gagawin. Bakit ginagawa ito ni Matthew? Well, para po ma-appreciate natin ng mga sumasampalataya kay Jesus yung pagbibigay po ng Diyos ng hari para sa atin. Alam po ng Diyos na bawat tao ay naghahanap ng mga taong pagtitiwalaan. Lalong-lalo na po yung mga politicians, yung po mga nasa mataas na pamahalaan, ang mga tao po ay umaasa sa kanila. At ang mga tao po ay panahon natin ngayon, panahon ng eleksyon next year, sa ibang bansa, ganyan din, sa US, panahon ng eleksyon, sa iba't ibang dako ng mundo. Everyone, tayo po kasi mga tao, ay merong desire to be ruled by righteous rulers. No, meron tayong desire na ganyan. At kaya maganda yung pagkakataon na binibigay sa atin ni Matthew dito, na pinipresent niya sa atin who this king is. Sino ang haring ito na pinadala ng Diyos para sa atin? At maganda ang kanya ginawa dahil hinihambing niya doon sa hari naon na naghahari. So ganun nga po ang ating gagawin. Matthew wants us to appreciate God's provision for us sa kanyang binigay na hari. Dahil nga po ang tao is always attracted to human rulers and they put their hope in those human rulers. Pero most of the time, we're frustrated. Hindi ba? Sana ito nang i-elect kong ito. Parang ganyan, no? Sana itong ihahalal kong leader na ito ay talagang yung pangarap namin ay mangyari na. And then boboto natin, kakampanya pa, tapos ma-elect. Tapos pag naghari na siya, nag-reign na siya, nanungkulan na, we're frustrated. Most of the time, ganyan po ang nangyayari. People are attracted by human rulers, but most of the time, they are frustrated. Kanya po, dito si Matthew, sinasabi po niya sa atin ito. Dito po ang sabi po ng Bible. Sabi po sa awit, huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao o kanino man, dahil sila'y hindi makapagliligtas. Kapag sila'y namatay, babalik sila sa lupa at ang kanilang mga binabalak ay nawawalang lahat. Kaya ngayong umagang ito, tingnan natin yung haring ibinigay sa atin ng Diyos. Paghambingin po natin sila. Pagtabihin po natin si Herodes at saka si Jesus. Para makita natin ng maliwanag ang pagkakaiba po ng human ruler sa hinirang ng Diyos para po sa atin. Well, admittedly po, si Herodes no match siya kay Jesus. Kasi he's a wicked king. Siya po ay napakasamang hari. Ang mga Herodes po noon, tulad po ng mga Herodes ngayon. Okay? Kaya wag niyong bibigyan ng Herodes ang anak ng pangalan. Kasi kilala po sila as vicious rulers. Pag narinig mo ang Herodes at pag ikaw ay tinawag ni Herodes, ito ang ibig sabihin nun. You're a vicious person. Napakasama mong tao. Wala kang moral. Wala kang conviction. Ganyan po ang mga Herodes noon at ngayon. Okay? Okay. So, paghambingin natin ito. Now, no match po si Herodes, pero ito po ay gagamitin lang natin para po
Pakinggan natin ang warning ng Diyos sa atin. Ang warning ng Diyos sa atin, huwag daw po nating ilalagak ang ating pagtitiwala sa mga human rulers, no matter who they are. Now, una po nating titingnan. Here is the tail of the tape. Hika nga. Unang tingnan natin, their dispositions. Their dispositions. Pag sinabi po natin their dispositions, what is in their hearts? Ano po ang nasa puso ng human ruler at yung nasa puso po ng ruler na ibinigay sa atin ng Diyos by the name of Jesus Christ. Now, ang puso po ng isang tao, ang siya sa mga secret thing niya. Ang puso ng tao, pinakakaingatan po niyan at walang nakakaalam sa puso ng tao kung ano ang nasa laman ng puso ng tao. Pero eventually po, ang anuman laman ng puso ng tao, lalabas po yan. Eventually, lalabas po ang laman ng puso ng tao. Now, tingnan natin ang puso ni Herodes. Dito po sa kwento, si Herodes po, ang puso niya ay puno ng takot at guilt. Full of fear and guilt. Dito sa kwento ni Mateo, si Herodes po ay natakot nung mabalitaan niya ang kabantugan ng ating Panginoong Jesucristo. Natakot siya dahil yung nabalitaan niya tungkol kay Jesus, napaalala sa kanya yung napakasamang ginawa niya kay Juan Bautista. Okay? Nung marinig po niya ang tungkol kay Jesus at sinabi niya, ito si Juan Bautista na aking pinapatay. At kaya siya nakakagawa ng mga himala dahil nabuhay siyang muli. So yung pong fame ni Jesus ang nagpaalala sa kanya sa kanyang mortal guilt. Isang guilt na matagal na niyang pinagkakaingatan sa kanyang puso. Ganyan po mga kapatid, ang isang tao na hindi pa tumatanggap ng pagpapatawad ng Diyos. Ano man pong nagawa niyang kasalanan, pag hindi pa siya nagsisi, hindi siya binago, hindi siya pinatawad po ng Diyos, anumang bagay na mangyari sa labas, merong magpapaalala sa kanyang kasalanan. At ganyan nga po si Herodes. Si Herodes po, pinakulong niya si Juan Bautista at eventually pinapatay niya. Sa isip po niya, nung pinakulong niya at pinapatay niya si Juan Bautista, malaya na siya na gawin ang kanyang gustong gawin. Okay? Yun ang akala niya nung papatay niya si Juan Bautista kasi nung pong nabubuhay si Juan Bautista ay lagi niyang pinapaalalahanan si Herodes sa kasamaang kanyang ginawa. Si Herodes po kasi ay meron siyang asawa at saka yung pong kapatid niyang si Felipe ay may asawa. At nung pong bumisita si Herodes doon sa palasyo o bahay ng kanyang kapatid na si Felipe, nakita niya yung asawa ni Felipe at nagustuhan niya, niligawan niya. Pareho po silang may asawa. At dinivorce po niya yung asawa niya at pinadivorce niya yung asawa ni Herodias. At sila po ay nagsama. At siya po ay bawal po sa kautusan ng mga Hudyo na habang ang asawa o ang kapatid mo ay buhay, hindi po pwedeng makuha yung asawa niya kasi yan ay malaking karumal-dumal na kasalanan sa Diyos. At siya po ang laging ibinabato ni Juan Bautista kay Herodes. Kaya po niya ipinapatay. Now, akala po ni Herodes sa kanyang pagpapakulong, eventually pinapatay niya, ay makakalimutan na niya yung kanyang ginawa. Ito po ang totoo mga kapatid. Pwede mong patayin ng propeta, pero ang mensahe ng propeta mananatili sa puso ng isang makasalanan. Ganyan po ang akala ni Herodes. Ang guilt po kasi ng isang nagkasala ay hindi po yan nawawala sa paglilimot lamang. Mawawala lamang ang guilt sa isang tao pag yan po ay pinatawad ng Diyos. At ang tanging makapaglilinis at makapagpapatawad po sa kasalanan ng isang nagkasala ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. At ang banal na Espiritu na siya pong mag-a-apply ng dugo ng Panginoong Jesucristo sa puso ng isang nagkasala, doon lamang niya
Doon lamang siya lalaya sa pagkakasala. Kaya itong ginawa ni Herodes, akala niya, by killing John the Baptist, wala na siya. Libre na siya sa kanyang gagawin. Pero siya nagkamali. Merong nagpaalala sa kanya. Yung pong fame ni Jesus. Ganyan po ang isang guilty person. Akala niya, umalis na siya sa isang senaryo. Okay? Pero merong mangyayari sa buhay niya na magpapaalala yung kanyang kasalanan. At ganyan nga po si Herodes. Tulad nga po sabi sa Kawikaan, ang masama ay tumatakas, gayong wala namang humahabol. Ngunit ang mga matuwid ay matatapang na parang leon. So just imagine this ruler, full of fear and guilt. Ganyan po si Herodes. Now, let us look at Jesus. How about Jesus? Kung titingnan nyo, ang disposition ni Jesus ay ito. Jesus is doing God's will and is full of compassion. Ito naman po ang ating Panginoon. Si Jesus po, makita natin, was motivated by God's will. Nung mabalitaan po ng Panginoon ang ginawa ni Herodes kay Juan Bautista, sabi po sa verse 13, siya po ay sumakay sa bangka at pumunta sa isang ilang na lugar. Hindi po dahil takot siya kay Herodes. No, Jesus was never afraid of any human ruler. Kaya po siya umalis doon dahil sumusunod po si Jesus sa timetable ng Diyos. Ang timetable po kasi ng Diyos, alam ni Jesus yan kung kailan siya mamamatay at kung saan siya mamamatay. Kaya siya umalis doon ay para umalis sa untimely death na maaring gawin sa kanya ni Herodes. At ganun nga po si Jesus. He was always motivated by God's will. Kasi sabi ng Diyos sa kanya, mamamatay ka sa Jerusalem. At ikaw ay mamamatay pag the time is right. And that time was not right for him to die. Kaya umalis siya. So Jesus is motivated by doing God's will. He always submits himself to God's timetable. Now, hindi lamang po ito, isa pa si Jesus is motivated by compassion. No? Ano po ang nangyari? Nang umalis po si Jesus, yung mga tao sinundan pa rin siya. They want to be with Jesus. Okay? At kaya po noong umahon si Jesus sa dalampasigan, nakita niya napakaraming mga tao. At ang una pong naramdaman ng Panginoon, na sabi si Mateo, He had compassion on the people. Nahamag po siya sa mga tao. Sa halip na iwasan niya yung napakaraming tao, ang Panginoon ay nahabag po siya sa kanila at pinaglingkuran niya. Ito pong mga taong ito. Now, sabi po ni Marcos sa kanyang account dito sa same incident dito, si Marcos po, nahabag daw po ang Panginoon dahil ang mga tao ay tulad ng mga tupang walang pastol. Meron silang mga human leaders. So supposedly, they would rule over them, pero Jesus saw them as sheep without a shepherd. Meron silang human leaders, pero parang wala silang leaders. Kaya tulad sila daw ng tupang walang pastol. Kasi yung mga human leaders nila, wala namang malasakit sa kanila. Kaya nahabag ang Panginoon. Kaya siguro nung makita ng Panginoon, itong mga matao at alam niya kung anong klaseng ruler itong si Herodes na ito, mas nahabag siya. Para sinasabi ni Jesus, kawawa naman kayo. Naghahanap kayo ng ruler, ng leader nyo, ay ang ruler nyo, ang iniisip lamang niya, ang kanyang sarili. Siguro po ganun ang isang interpretation doon. Now, so dito makita ninyo, pag pinagtapat po ninyo yung dalawang ito, sino kaya ang nararapat sundin? Sino po kaya ang nararapat pagtiwalaan? Yung isang human leader na puno ng fear and guilt, at siya po lalabas. Pag po nagkaroon ng situation ng human leader na puno ng fear and guilt, just imagine kung anong gagawin niya. Okay? Or susundin ba natin itong binigay sa atin ng Diyos? Na una, sinusunod niya ang kalooban ng Diyos kahit na mahirap si Jesus. At puno po siya ng compassion
sa mga tao. Pag nakita niya mga tao, alam niya na kailangan ng tao, kailangan po natin ng isang ruler who will rule us. Full of compassion. Well, sino ang pipiliin niyo? Siguro kung sa boxing, sino ang pupustahan niyo? Well, obviously, I will put my bet on Jesus. Okay? Ano po ang sabi? Sa Bible po, alam po ng Diyos na kailangan natin ng leader. Alam po ng Diyos na kailangan natin ng isang mangunguna po sa atin. Kaya ibinigay niya sa atin ang kanyang sariling anak. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 2 verse 25, kayo'y tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon, bumalik na tayo sa pastol at tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa. That is Jesus. Alam po ng Diyos, you need a leader. Alam ng Diyos, you need someone to lead you. So He gave Jesus. Okay? Now, pangalawa, tingnan naman natin yung kanilang actions. Their actions. Pag sinabi natin actions, ano ang gagawin nila when crisis comes? Okay, dyan din, pinakita sa atin ni Matthew. Pag sinabi natin when crisis comes, ganito po kasi ang totoo mga kapatid. Ang character po ng tao ay makikita when crisis comes. Pag sinabi natin crisis, crossroads yan. There are two roads that a person see himself into and he has to make a decision. That is a crisis. When crisis comes. Now, dito po makita natin, when crisis came, anong ginawa ni Herodes? Look at Herod. Herod protected his reputation to keep his position. Si Herodes po, ganyan ang ginawa niya. Nung dumating ang crisis, gagawa siya ng desisyon, ano ang mahalaga kay Herodes? Yung kanyang reputasyon sa harapan ng mga tao. Dahil iniingatan niya ang kanyang posisyon as king. No? Ginagamit lamang po niya ang mga opinyon ng tao, hindi dahil gusto niyang sundin ang opinyon ng mga tao. Ginagamit lang po ang opinyon ng mga tao para sa kanyang sariling advantage. Dito makikita natin, sabi po sa talatang 5, si Herodes gusto na niyang ipapatay si Juan Bautista. Pero natatakot siya sa mga tao. Bakit siya natatakot sa mga tao? So, yung opinion ng mga tao ay ginagalang din niya. Pero, kaya niya ginagalang, hindi dahil talagang gusto niyang pakinggan sila. He was just trying to maintain his position. Gusto na niyang ipapatay si Juan Bautista dahil kinukonsensya siya sa kanyang kasalanan. Pero hindi niya ginawa dahil natatakot siya sa mga tao, dahil yung mga tao ay kinikilala nila na si Juan Bautista ay isang propeta. Ginagamit lang po niya yung kanyang posisyon. Hindi niya papapatay, bagamat gusto niyang papatay. Pero dahil ang mahalaga sa kanya yung kanyang posisyon, he will hear the people's opinions. Ganyan po si Juan Bautista. Alam mo ninyo dito, makita natin, si Juan Bautista napipigilan lang sa kanyang reputasyon. Ang Diyos po minsan gumagamit po siya ng outside force. Para po ang isang tao na maitim yung balak niya ay mapigilan siya ng Diyos. Ganyan ang nangyayari dito kay Juan Bautista. No? Pag ang evil ng isang tao ay talaga sobra-sobra, sometimes God uses outside force. People's opinions, people's judgment. Kaya natatakot ibang mga rulers. Pero si Juan Bautista po, ay si Herodes po, dahil napakasamang tao niya at hindi siya nilinis ng Diyos, hindi pa siya pinatawad, kaya nung nagkaroon ng pagkakataon na ipapatay siya, ipinapatay niya. Yung pong nangyari dito, si Herodes, makita niyo, he was always motivated by lust. And that shows his weak personality. He's a weak person with no moral convictions. Ano pong makita natin? Sabi po sa verse 6, bagamat gusto niyang ipapatay si Juan Bautista at siya'y napipigilan lamang siya dahil sa opinyon ng mga tao, nung dumating po yung birthday niya, sabi sa verse 6, dumating po yung birthday niya, sumayaw po yung anak nung kanyang kinabit na si Herodias. At yung pong anak na babae ni Herodias, sabi po ng mga historian, si Salome, okay, ay
sumayaw ng isang suggestive dance. Alam niyo yung suggestive dance? Malaswang sayaw. At sabi rin po ng mga ibang commentators, yun daw pong sayaw niya ay yung party ni Herodes was all male party. Mga lalaki lang. Iba siguro yung mga babae. Okay? Sumayaw po yung asawa, yung anak ni Herodias na isang malaswang sayaw, and it pleased Herod. It pleased Herod. Natuwa si Herodes. Kasi nga po si Herodes is always moved by his lusts. Siya'y kilala for his big parties, a host with the most. Sabi nga nila, he is always throwing big parties. At nung pong nangyari noon, nung dumating po yung pagkakataong yon, sabi po ni Herodes, dahil nga po nasiyahan siya, sabi niya sa anak ni Herodias, humingi ka sa akin at kahit na kalahati ng aking kayamanan na ibibigay ko sa iyo. Mga joke po yun ng mga hari. Ganon silang magsalita. No, yung mga magagaling silang politician. Okay? At ganun nga po, hindi niya akalain ng hihingin niya ay yung ulo ni Juan Bautista. At yung bata, dahil siguro hindi makapag-decide, pumunta sa nanay, si Herodias. At si Herodias, alam niya ang puso ni Juan Bautista at siya rin siyempre galit na galit kay Juan Bautista. Kaya ang hiningi niya, it was a vicious request. Ibigay mo sa akin ang ulo ni Juan Bautista in this platter. Just imagine. At ganun nga po. Si Herodes po, because he was always thinking about his reputation, he felt sorry. Yeah, gusto niyang ipapatay si Juan Bautista, pero hindi sa ganung paraan. Kaya siya nalungkot eh. Okay? Hindi niya akalain na ganun ang hihingin ng kanyang pamangkin na ito. At ganun nga po ang ginawa niya dahil sa kanyang pangako, again, he was thinking about his reputation. Dahil po sa kanyang sinabi sa harapan ng kanyang mga bisita, pinagawa po niya ang isang bagay na ayaw niyang gawin. So vicious. Yung pong kanyang ginawa. Dito, makita natin when Herod's birthday came, sabi ng Bible, dito makita niyo, sin is always like that. Pag po ang kasalanan ay nananatili sa puso natin, hindi ito pinatatawad, hindi pa ito pinagsisisihan, hindi tinatanggap ang pagpapatawad ng Diyos, sin is always crouching at the door. Si Juan Bautista, si Herodes po, makita niyo, siya, dahil yung kanyang kasalanan yun ay nasa puso pa rin niya, hindi po niya inaamin sa Diyos nung dumating yung pagkakataon. Lumabas na po yun. Ganyan po lagi ang kasalanan. Dito, Herodes was always thinking about his reputation. Wala pong iniisip sa kanyang ginagawa. Pero para po ipakita niyang siya ay strong leader, iniutos niya. Kasi nga po, ayaw niyang ipakitang he was a weak leader. Pero ganun pa man, that's what he is. Now again, ano naman si Jesus? Look at Jesus. Si Jesus, makita natin, he's always moved by his convictions. Dito, makita natin ang Panginoon. Napansinin nyo, nung pinaglilingkuran na ng Panginoon yung mga tao, sabi ng kanyang mga alagad, Panginoon, ilang na lugar ito? Walang pagkain. Pauwi nyo na yung mga tao para makabili sila ng pagkain. Ano sabi ni Jesus? No, hindi nila kailangang umalis. Jesus always want to keep the crowd to himself. Ang Panginoon po, ayaw niyang umalis yung mga tao. Dahil mahal niya itong mga taong ito. Alam po kasi ng Panginoon na siya lamang ang mapagliligtas sa mga taong ito. Yung mga alagad, paalisin mo na. Pero sabi ng Panginoon, they don't need to leave. Give them something to eat. Bakit po ginagawa ng Panginoon? Kasi alam po ng Panginoon sa Kristo na siya lang ang makapagliligtas sa mga tao. Kaya He will keep them. And one way to keep them is to feed them.
Pinakain niya sila para nga po manatili pa yung mga tao sa kanya. Now, ano pong pinapakita dito? Look at Jesus. Kung si Herod po is protecting his reputation to keep his position, no moral convictions. Jesus is full of convictions. He's full of convictions. At siya po'y lumalabas sa kanyang pag-ibig sa mga tao. Alam po kasi ng Panginoong Jesucristo kung ano ang kanyang misyon. It is to save people. Kanya po ang Panginoon. Ganyan po siya. At gagamitin niya yung kanyang power, gagamitin po niya yung kanyang kapangyarihan para po sa paglilingkod sa mga tao. In fact, dahil alam po ng Panginoong Jesucristo ang kanyang misyon, nung turuan po niya yung kanyang mga alagad tungkol sa paglilingkod, ito ang sabi ng Panginoon sa kanila. Ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahangad na sila'y paglingkuran bilang mga Panginoon ng kanilang nasasakupan. At ang mga taong nasa katungkulan ay nagsasamantala sa kanila gamit ang kapangyarihan. Parang dinidescribe niya si Herod. And actually, parang dinidescribe ni Jesus ang mga human rulers. Look at human rulers. No? Look at this. That's how they are. Sila ang pinaglilingkuran. No? Yung bang hindi makapagbigay ng relief kung wala siya. I mean, parang, ay, bakit ko nasabi yun? And Jesus is mentioning how rulers work. Human rulers work. Okay? Ganyan ang sabi ng Panginoon. Pero anong sabi po niya sa kanyang mga alagad? Hindi ganyan ang dapat mangyari sa inyo. Kundi ang sino man sa inyo na naghahangad na maging dakila, ay dapat maging lingkod ninyo. At sino man sa inyo na naghahangad na maging pangunahin, ay dapat maging alipin ninyo. At tapos po dinugsong niya, kung paanong ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang ialay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. That's how Jesus. No? Again, tatanungin ko sa inyo, kung kayo po ay pagpipiliin, sino po ang dapat nating pagtiwalaan? Isang human ruler, full of weakness, walang iniisip kundi yung kanyang reputasyon at para mapangalagaan niya ang kanyang posisyon. Or we choose God's anointed ruler for us. Na dito po makita natin ang ating Panginoon, meron po siyang deep godly convictions. Alam mo mga kapatid, convictions are very important. Pag po ang isang ruler ay walang deep conviction, gagamitin lang niya ang kanyang posisyon para sa sarili. Pero po, pag ang isang leader ay meron siyang malalim na conviction, yung pong conviction ay galing sa Diyos. Ang conviction po na tinutukoy natin, ito po ay galing lamang sa Diyos. Binibigay po ng Diyos sa isang taong nagtitiwala sa Kanya at hindi sa kanyang sarili. Yung pong taong yung gagamitin niya yung kanyang posisyon to serve people. And that is Jesus. No? Ganyan po ang ginagawa niya. And then let's go to the third one. Their resources. Okay. Paano po nila ginagamit ang kanilang power and authority? Paano pong ginamit ni Herodes yung kanyang kapangyarihan at kapamahalaan? Well, for his own advantage. Obviously, nakikita po natin yan. Para lamang sa kanyang sariling kapakanan. Una, ano makita natin? Yung pong pag-host niya ng grand party yon sa kanyang birthday, ginamit niya to his advantage. To keep his alliance. Alam mo niyo, kanino ginawa ni Herodes po yung kanyang birthday party yon? Kay Mark, again, binibigyan tayo ng komentary ni Mark. He gave a banquet for his nobles and military commanders and leading men of Galilee. Yun po ay para lamang sa kanyang mga sinasakupang mayayaman, mga military commanders, at mga pangunahing mga mamamayan doon po sa Galilea kung saan siya po ay naghahari. That is how he used
His power. Magtothrow ng party para lamang po mapatatag yung kanyang posisyon as a king. At hindi lamang po yun, mapansin natin, doon po sa nangyari dito sa parting ito, bagamat ayaw niyang gawin yung pinagagawa ng kanyang pamangkin na ito, ay dahil po sa kanyang reputation, pinapatay niya si Juan Bautista. Just to keep his power. He was using, pwede pakiclick na. Ayun. Ginamit niya yung kanyang power and authority to his own advantage. Nagbigay siya ng party to keep his alliance and he has to keep his oaths. Kahit na po napakasama nung hinihiling ng kanyang pamangkin na ito, ginawa po niya because of his reputation. At alam nyo, gano'ng kadali kay Juan Bautista na gawin yung hinihingi ng kanyang pamangkin na si Salome? So easy. Sabi sa verse 10, nagutos lamang siya, pinapagutan na ng ulo. Wala nang sabi-sabi. No, wala nang korte-korte, basta nag-utos na lang siya. At sabi nila, malapit-lapit lang daw yung bilangguan ni Juan Bautista. Kaya madali. Imagine ko lang, nung ibigay kaya nung bata yung ulo ni Juan Bautista na nasa pinggan, ibinigay niya sa nanay niya, ano kaya ang ginawa nila doon? Dinisplay kaya nila yon? Okay? It's so vicious. Okay? Napakasama po ng ginawa. Pero dahil nga po, para i-keep niya, alagaan niya yung kanyang reputation, ginawa niya. Ang isang bagay na ayaw niyang gawin. Siguro, ang iniisip lang ni Herodes, mamamatay na lang sa bilangguan si Juan Bautista. No? Pero dahil nga po sa kanyang rash oath na yon. No? Kasi sabi nga nila, parang lasing daw si Herodes dito eh. It was a bail party. And parang usapang lasing ito. Kaya siguro nung ibigay na yung, nasabi niya, parang siguro natanggal yung lasing niya. Ano? Dahil po sa ginawa nilang ito. Well, bakit po ganon? Ganito po ang taong marupok dahil wala po siyang moral convictions. Again, yung moral conviction po ito ay meron lamang ang taong merong takot sa Diyos. Pero pag ang isang tao po wala siyang takot sa Diyos at nagtitiwala lamang siya sa kanyang sarili at hindi po sa Diyos, sa sarili lamang siya nagtitiwala, he will be weak in his decisions. Magiging marupok po ang taong ganyan. Sabi po sa Kawikaan 9:10, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Dito makita natin yung pong malalim na pagkatakot sa Panginoon. Ito po ang pundasyon ng karunungan at unawa. At pag meron kang moral foundation na ito because you fear God, this will guide you in your decisions, in your moral decisions. At nga po wala si Herodes ng ganito. Bakit? Kasi si Herodes nagtitiwala lamang po siya sa kanyang sariling kapangyarihan. Now, look at Jesus. Look at Jesus. Anong klaseng ruler si Jesus? Paano ginagamit ni Jesus yung kanyang kapangyarihan? It's obvious. From this story, makita po natin, si Jesus po gave what He had to serve the people. Napansin ho ba ninyo, si Jesus po, ibinigay niya kung ano ang meron sila para po paglingkuran ng tao. Ilan po ang baon nila Jesus at the time? 5 tinapay at 2 isda. Sabi ng Panginoon, hindi sila kailangan umalis. Pakainin natin sila because He wants to keep the people to Himself. Alam ni Jesus, kailangan ng mga tao ng leader. Kaya sabi, they don't need to go away. Let us feed them. Ano ba ang natitira dyan? Panginoon, wala po tayong pagkain dito, kundi 5 tinapay, 2 isda. Si Jesus sabi niya, pwede niyan. Kung anong meron sila, ibibigay pa sa mga tao. At dito makita natin, at hindi lamang po yun, dito makita natin kung paanong ginagamit ni Jesus yung kanyang kapangyarihan.
Ginamit po niya ang kanyang kapangyarihan para po paglingkuran yung mga tao. Gumawa po siya ng himala. Napansin ho ba ninyo? Kinuha niya yung mga pagkain nilang natitira. Anong ginawa ni Jesus? Ang unang ginawa niya, He looked up to heaven. Tumingala siya. Every time Jesus will do a miracle, He always looks up. Kasi nandun ang resource niya. Nandun po ang pinanggagalingan ng kanyang kayamanan. Yung human leader, nandito sa lupa. Aasa sila sa kanilang sariling kapangyarihan. Gagamitin yung sariling kanila para pa rin sa kanila. Pero no, hindi si Jesus. Si Jesus will always give what He has to serve the people. Ganito yung pagkakaiba po ng human leader sa isang heavenly leader. Okay? Si Jesus po binigay, at hindi lamang po ito, ang resource ni Jesus is heaven. Kaya sabi po sa mga talata, kinuha niya yung pagkain at tumingala siya sa langit. Dahil doon po sa langit, doon nagmumula ang kanyang pinanggagalingan. Jesus' resource is in heaven. At ang pagtitiwala po ni Jesus ay sa Diyos. Yung human leader, sa sarili, sa mga alliances. But Jesus, His trust is in God. Ganyan po ang isang taong kapatid. Ang isang tao pong ang pagtitiwala niya ay sa Diyos, secure po siya sa kanyang posisyon. Hindi po siya natatakot paglingkuran ang tao. Hindi siya natatakot ibigay yung anong meron siya sa paglilingkod sa mga tao. Kasi nga po, ang kanyang pinagkukunan ng kanyang kapangyarihan ay ang Diyos. Ganyan po ang Panginoong Jesucristo. No? At dito po sa ginawa ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, ito po ay halimbawa ng pagbibigay ng Panginoon ng kanyang sarili doon sa krus para po tubusin ang kasalanan. Okay? Halimbawa yan sa ginawa ni Jesus. Ibinigay niya ang lahat na meron siya. At ultimately, alam natin yung ginawa niya. Ibinigay po niya ang kanyang sarili doon sa krus para tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. Ibibigay po niya ang lahat. Again, gusto kong i-quote natin yung Matthew 20 verse 28. Sabi po ni Jesus, ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ialay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Again, sino po ang pagtitiwalaan natin? Sino ang pagtitiwalaan natin? Sino ang susundin po natin? Taong dahil sa sarili nagtitiwala, gagamitin po ang kanyang kapangyarihan para sa sariling advantage? O si Jesus, na ginagamit po ang kapangyarihan at authority para sa kapakanan ng mga pinaglilingkuran? Now, pansinin po ninyo, anak ng tao. Sabi po ng Panginoon, ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Ang anak po ng tao, yan po ang pangalan ng Mesiya. Sa Daniel chapter 7 verse 14, doon po natin mababasa, na ang anak ng tao, ang Mesiya, darating ang panahon, lahat po ng pag-aari ng Diyos, pamamahala, kaharian ng Diyos, ay ipapasailalim sa anak ng tao. That is Jesus. Pero bago po mangyari yan, pansin niyo anong ginawa ng anak ng tao. Dumating daw po dito itong tinalagang hari ng Diyos, ang Mesiyas, na itinalagang hari ng Diyos, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Okay? That is how God gave Jesus to us po, mga kapatid. Ang anak ng tao ay binigay ng Diyos. Now, just to end this message, alam natin, very obvious, kung sino ang pipiliin natin. Si Mateo po, pinakita lamang sa atin
ang mga bagay na ito, he show us the tale of the tape between Herod and Jesus para ipakita sa atin kung sino itong Misaya na pinapakilala niya. Parang sinasabi sa atin, hinirang po ang Diyos po, naghirang siya ng isang ruler na akma po sa kailangan ng tao. And that is Jesus Christ. Okay? Siya po ang kinalulugdan ng Diyos. Akma sa ating pangangailangan. Kaya sabi niya, nararapat tanggapin siya. Parang ganun sinasabi sa atin ni Matthew. Nararapat nating tanggapin itong Mesiya na ito. Kasi kung paghahambing niyo sa isang human ruler, this is it. Makita natin siya. Para sinasabi niya natin, tanggapin natin siya. Nararapat nating tanggapin ito. Okay? Bakit po mahalaga yan? Mahalaga po yan kasi si Jesus po, tinanggihan siya ng kanyang sariling bayan. Okay? Sa huli pong kwento, in fact, last week nakita natin si Jesus, nung umuwi siya sa kanyang sariling bayan, hindi siya tinanggap ng sarili ng bayan. Ganun po ang pinapakita sa atin ni Matthew, mag-ingat tayo na itong Mesiyas na ito na ibinibigay sa atin ng Diyos, na narito, pinili siya sa atin ng Diyos, nararapat tanggapin, mag-ingat tayo, huwag nating gagayahin yung ginawa ng kanyang mga kababayan. Kasi mismong mga kababayan po ni Jesus, hindi siya tinanggap. Naalala niyo last week, natisod sila kay Jesus. Yung inaasahan nila tungkol kay Jesus, hindi nangyari. Posible rin pong mangyari sa atin yan. Na yung inaasahan natin kay Jesus, hindi nangyayari, and we say, I don't like this guy. I thought he is like this. I thought he will answer my prayer. I thought he will... sabi, ang ano po ni Matthew dito, mag-ingat tayo na hindi natin makatulad itong mga kababayan niya. Kasi ayon po sa propesiya, hindi po talaga tatanggapin ng Israel ang Misaya nila. At yun po ay ayon sa plano ng Diyos, nang sa ganon, ang pangangaral tungkol sa Mesiya, tungkol sa tagapagligtas, ay hindi lamang sa Israel, kundi sa mga bansa. At tayo po ang tinutukoy dito. Kaya itong pinakapunto ng message ko ngayon. Na mag-ingat tayo na huwag nating gagawin yung ginawa ng mga Hudyo. Na tinanggihan nila ang sarili ng Mesiyas na kung ikukumpara mo ito doon sa mga human rulers, walang binesa ang mga human rulers nila. Pinagsasamantalahan lang sila ng human rulers nila. Pero itong tagapagligtas na ibinigay ng Diyos, ang kanyang sariling anak, ang Mesiya, ang anak ng tao na maghari magpakailanman, ito ay naglilingkod. Ginagamit ang kanyang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga pinaglilingkuran niya. Kaya sabi ni Mateo, mag-ingat kayo. At ganun po nga po ang nangyari. Nangyari po na tinanggihan ng mga Hudyo ang sarilang Mesiya. Nang sa ganon, ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at ng Mesiya ng mga Hudyo ay ipangaral sa mga bansa. Kaya po, tayo po yung bansang yon. Tayo ang tumatanggap ng mabuting balitang yan. Kaya, ito po ang Mesiya ng mga Hudyo na ngayon ay pinangangaral sa atin. Gusto kong basahin ito pong last verse natin. Romans. Natisod ang mga Hudyo dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo. Ibig bang sabihin tuluyan na silang mapapahamak? Hindi. Pero dahil sa paglabag nila, nabigyan ng pagkakataon ang mga hindi Hudyo na maligtas. Tayo po yun. Tayo yun. Okay. Tinanggihan nila ang haring. Ganito ang presentation ni Matthew para makarating sa atin ang mabuting balita. Ano ang response natin? Tanggapin natin. Sundin natin siya. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Huwag tayong matitisod tulad ng mga Hudyo. Bakit sila natisod? Kasi yung expectation nila kay Jesus hindi nangyari. Posibleng mangyari din sa akin yan. No? Na yung expectation mo, kaya lumalapit ka sa Diyos, hindi nangyayari.
Wala ka pang asawa, wala ka pang boyfriend. Parang gano'n. No. We should adjust our lives to the Messiah. Hindi yung Messiah yung mag-a-adjust sa atin. Tandaan nyo, kingdom of God to. Hindi natin kingdom. Minsan kasi nangyayari, natitusid yung ibang Kristiyano kasi gusto nila yung kingdom of God, mag-adjust sila sa kanilang kingdom. Palilitin mo yung kingdom of God? No, that can never be. I-adjust mo ang buhay mo dun sa kingdom of heaven. So you take the Messiah as He is. Don't make the Messiah as you want Him to be. Yun ang sinasabi ni Matthew. Kaya po mga kapatid, ingat po tayo na wag nating uulitin yung ginagawa ng mga Hudyo. We adjust ourselves to this kingdom. Tayo po mag-a-adjust. At alam po ninyo anong mangyayari sa atin, ganito po mangyayari. Pag tayo po tinanggap natin yung kingdom of God as the kingdom of God, your foundation will be sure. You will be secured at ikaw ay gagamitin ng Diyos to serve others. Kasi secure ka sa iyong relasyon sa Diyos, secure ka sa iyong sarili, kaya hindi mo gagamitin ang mga posisyon mo kung ano mang meron ka ngayon para i-keep mo ang sarili mong posisyon. You will be like Jesus. Tulad po ni Jesus, ang resource niya is heaven. Kaya pwede niyang ibigay kung anong meron siya and even multiply it for the people. Kaya this is very important. And then the last one, the last slide is Jesus is the desire of the nation. Bakit po desire of the nation, desire of nation si Jesus? Yan po ay nakalagay sa Bible. The Messiah will be the desire of nation. Bakit? Kasi ang mga nations po, frustrated sa mga human leaders. Frustrated. Kanya po, nung mapakilala itong si Jesus, narito, akma sa hinihingi ng mga tao, kasi po yung mga tao, they're frustrated with their leaders. Around the world, people are not happy with anyone who is leading them. Kaya yung rally, alam mo na yung mangyayari, ngayong panahon po ng rally ngayon, buong mundo yan. Because people are looking for the righteous leader. And the only leader that satisfies the desire of nations is the one chosen by God for us. That is Jesus the Messiah. Jesus is the desire of the nation. No? Ako, I wish He would come now. Lalo na pag nag-drive ka. Pangilang kotse ko na ito. No? Yung kotse ko hindi na nag-drive sa maayos na. Alam mo ibig sabihin, no? Parang sabi ko, kagagawa lang nito. Sira na naman. Ganun bang mga tipo na so frustrated with human leaders. And I'm not trying to rebellion, no, hindi. It's just wag nating ilalagak yung ating pag-asa sa mga human leaders. Hindi ko po ibig sabihin magrebelde tayo sa mga human leaders, mag-protest tayo sa mga leaders. Binabalaan po tayo ng Diyos. Wag nating ilalagak yung ating pag-asa sa mga human leaders. Kahit na po sino po nandyan, wag nating lalagay ang pag-asa natin sa kanila. Yung hinahangad po natin ay nasa Panginoon lahat. Pag-aralan natin na tayo nagtitiwala sa Panginoon natin, hindi sa kanino mang tao. Or else, you will be frustrated. Baka nga po yung iba dyan, frustrated na kayo. Bakit? Kasi ang trust ninyo nasa tao. Okay? Yeah. Magtiwala tayo sa sinasabi nila out of courtesy, out of human relation. Let's trust them. But let us not put our hope in what they say. Ultimately, ang lagay po natin ang ating pag-asa sa ating Panginoon Diyos lamang. Wala na pong iba. Hindi sa tao, lalong-lalo hindi po sa human leaders, particularly dito po sa pinag-usapan natin dito. Amen po mga kapatid. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Okay.
Pasalamatan po natin ang ating Diyos for giving us His Son, Jesus. The one He anointed, the one He has chosen for us to be our shepherd and our ruler. Mga kapatid, hinihikayat ko po kayo ngayon, ilagak po ninyo ang buong pag-asa nyo at buong pagtitiwala nyo sa ating Panginoong Hesukristo, na nagmamahal, nagmamalasakit para sa inyo. At gagamitin po ang lahat ng kanyang kapangyarihan at kapamahalaan para paglingkuran po ng naaayon sa kalooban ng Diyos ang kanyang mga pinaglilingkuran. At pinatunayan na po yan ng ating Panginoon nang ibigay niya mismo ang kanyang buhay. Siya'y namatay sa krus para tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan. Kayong po, hinihikayat ko kayong ilagak po ninyo ang buong pag-asa nyo, buong pagtitiwala nyo sa Panginoon. O Diyos, purihin po kayo dahil kayo na po ang pumili para sa amin ng isang Panginoon at Hari na dapat sundin at paglingkuran. At siyan po ang iyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Ngayon pong umagang ito, inilalagay po namin ang buong pagtitiwala namin sa Kanya. Inilalagay po namin ang buong pag-asa po namin sa Kanya. At o Diyos, hindi po sa tao. Pag-aralan po namin na sa Diyos kami nagtitiwala, hindi sa tao kahit sino pa man. Dahil ang Diyos namin ang siyang nararapat pagtiwalaan. Aming Amang Diyos, salamat po sa oras na ito at sa pag-aaral namin ito na nakarating kami dito sa puntong ito na naipakilala sa amin ni Mateo ang haring pinili niyo para sa amin. Tanggapin namin siya. Pagtiwalaan namin siya. Sundin namin siya. Dahil alam namin, pag ginawa namin ito, hindi kami mapapahamak. At kami ay malalagay sa isang matatag na kalagayan dahil siya ang batong panulukang tinanggihan ng tao, ngunit hinirang ng Diyos. Mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.